Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bolts TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga babayan. At ito, masamang balita, no, sa mga diskaya mga babayan. Dahil mukhang napuno na po ang DOJ sa kanila, no, at tutuluyan na po silang kasuhan mga babayan. At isa pa pong masamang balita sa mga korap na opisyal ng ating gobyerno, mga kababayan. Dahil yung SALN po nila ay bubuksan na po sa publiko ng ombudsman. Yan ang ating aalamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Alright, so maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Shoutouts po sa mga followers at subscribers natin dyan sa Virginia, USA. Shoutouts po sa inyo at sa Solid North, mga kababayan. Okay? Comment nyo lang po dyan sa ibaba, no, yung mga pangalan ninyo at isa-shoutouts po natin yan, mga kababayan. Okay, so ito, no, ito na, mga kababayan. Kaya ayaw nilang nasa nasa ombudsman, no? Ito pong si Remulla, mga kababayan, no? Kasi alam nila na ito yung gagawin, no? Ito pong si Remulla, mga kababayan, ni Boying Remulla. Unang hakbang niya na kanyang gagawin ay bubuksan ang mga SALN, no, ng mga politician sa publiko. At malalaman na po yan at makikita ng ating mga kababayan yung may mga itinatago. Especially yung mga bank accounts nila. No? May mga kinakabahan na dyan. No? May mga kinakabahan na dyan, mga kababayan. Yung may mga pinagtakpa nung nakaraan. Oh, eto. Pero bago yan, mga kababayan, eto munang isang balita na to na kung saan nako, yari etong mga diskaya, mga kababayan, dahil kakasuhan na sila ng DOJ. Tell all testimony nila, hindi na ihintayin, mga kababayan. Ano? Kasi nga, parang delaying tactics na lang yung nangyayari dun sa tell all nila. Kung talagang meron silang tell all testimony, dapat na nakaraan pa. Tapos na yan, mga kababayan. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin nila naipapasa o nagagawa at ibigay sa DOJ? No, sa ICI, mga kababayan. Kung talagang meron silang ilalaglag, no, dapat inilabas na nila yan. Diba? Bakit hanggang ngayon wala pa rin yung testimony nila? Nainip na ang DOJ. No, kakasuhan na lang sila, mga kababayan, kesa naman na nagkakaroon ng delaying tactics na ganyan. No? Alam nyo, sa totoo lang, tama lang, no, nakakasuhan talaga tong mga to. Hindi lang po dahil doon sa mga no, diyan sa korupsyon na yan, mga kababayan. Dahil, no, doon po sa kanilang mga ginawa, no, na proyekto, especially, no, doon sa mga sinasabing ghost project, mga substandard na proyekto, mga kababayan, diba? At yung mga ginawa nilang anomalya dyan sa mga kumpanya na yan na kung saan sinasabi nga, no, na sila na lang di umano, yung mga nagbibid, no, parang sinindikato nila, yung DPWH. Parang ganon yung lumalabas, mga kababayan. No, ngayon, yung tell-all testimony nila, sinabi nila na magte-tell all na sila. Pero magpasa hanggang ngayon, no? Wala na sa DOJ. Ito nga si Boying Remulla. Nasa ombudsman na. Wala pa rin yung tell-all testimony nila. Diba? Pwede silang kasuhan actually bilang contractor doon po sa mga ginawa nilang mga substandard na proyekto. Doon pa lang pwede na silang kasuhan doon, mga kababayan. No? Yung mga substandard na proyekto nila, 'di ba? Yung mga project na nakikita natin, no? Baka mamaya isa rin sila doon sa gumawa ng mga project na mga walang bakal, 'di ba, mga kababayan? Saka naman nakakita ng mga flood control projects ng mga walang bakal. Ito, panoorin natin 'to, mga kababayan.
Handa ng kasuhan ng DOJ mga kontratistang sina Curly at Sara Diskaya. Gitang ahensya hindi na kailangan panghintayin ang tell-all testimony ng dalawa. Live mula sa Pasay City, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Diba mga kababayan? Kasuhan na yan. Kaysa antayin pa yung tell-all na yan. Kasi nagiging ano na yan parang delaying tactics na mga kababayan. Diba? Kung talaga magte-tell all sila, siguro sa loob ng 1 linggo, pwede na nilang sabihin lahat yun Pero ilang linggo na ang lumipas, mga kababayan, magpasa hanggang ngayon, wala pa rin yung tell all testimony nila. Diba? Camille, kung kakasuhan ng DOJ ang mga ito, ay pwede pa rin ba sila maging state witness? Gigi, for evaluation pa rin ang hiling ng mga Diskaya na maging state witness. Ayon kay DOJ State Prosecutor General Richard Padulyon, malalaman kung talagang qualified ang mga Diskaya na maging state witness kapag naisampa na ang mga kaso laban sa kanila. Kasalukuyang ituturing na protected witnesses ang mag-asawa at hanggang ngayon ay hindi pa rin nila naisusumite ang kanilang tell-all affidavit. Pero hindi na raw yan kailangan panghintayin ng DOJ. Pakinggan natin ang pahayag ni Atty. Richard Padulyon. Diba mga kababayan? Sobrang tagal na. Kung talaga magte-tell all sila, dapat noon pa sinabi na nila yan. Diba? Kung talaga magte-tell all sila, dapat noon pa nilabas na nila yan. Ilang linggo na ba lumipas? Diba hanggang ngayon, wala pa rin yung tell all testimony nila. Diba? So nainip na siguro yung DOJ. Kasuhan na yung mga yan. Yung tell all testimony nila, delaying tactics na lang. Parang ganun siguro. Hindi po kailangan na hintayin hanggang sila po ay handang magbigay ng kanilang salaysay o yung sinasabi ng kanilang abogado na they will tell all. Malalaman lang po natin yan kapag nandiyan na po sa harap ng nag-iimbestiga at i-evaluate din po natin, titingnan natin kung ito po ay sapat na para sila ay may considerang state witness. Actually, maganda rin to mga kababayan, nakasuhan na itong mga Diskaya. Pati yung mga wawaw builders, mga kababayan. Kasuhan na dapat yung mga yan. Actually, hindi lang sila. Dapat lahat ng mga kontratista na gumawa ng mga proyektong substandard at mga ghost project. Diba? Ngayon, kung yung mga kumpanya na yun nakalink pa rin dito po kila Diskaya, patong-patong na kaso talaga sasampahin nitong mga to. Diba? Patong-patong na kaso ang sasaluhin nila. Madami po yan, mga kababayan. Yung mga kaso, yung mga paglabag nila sa mga building codes. Diba, mga kababayan, sa mga kontrata. Diba? Ang dami nilang kasong sasaluhin dyan, mga kababayan. At maganda yan kasi magiging example yan. Diba? Camille, nasabi ba ng DOJ kung kailan sila magsasampa ng kaso laban sa mga Diskaya? Gigi, may timeline na ang DOJ. Posible raw mangyari ang pagsasampa ng mga kaso sa mga susunod na linggo pagkatapos ng preliminary investigation. Pero tumanggi ang ahensya na idetalye kung anong mga kaso ang posible nilang isampa. Makikipag-ugnayan daw ang DOJ sa Ombudsman at Independent Commission for Infrastructure o ICI na nagsasagawa rin ng kanilang investigasyon. Pati ang PNP at NBI ay kumakalap din ng mga ebidensya. Pakinggan natin ang pahayag ni DOJ Officer in Charge Yusef Frederick Vida. The timelines is already set. The people are impatient. If we don't find something satisfactory, we will file the appropriate cases with or without the state witnesses. We will build the cases based on the evidence we have. But what we can assure the Filipino people is that we will only file strong cases. Yan dapat. Camille, may reaksyon na ba ang mga Diskaya? Ito yung iniantay ng mga kababayan natin 'di ba? Yung merong makasuhan. Okay, so ngayon sasabihin na naman nila na bakit maliliit na isda lang? Bakit hindi yung malalaki ang kasuhan ninyo? No? Bakit hindi yung mga yung mga politician ang kasuhan ninyo? 'Di ba? So syempre kailangan mag-umpisa tayo dito sa maliit. No? At mula sa kanila, yung investigasyon, lalalim 'yan. At makakasuhan yung mga dapat kasuhan. 'Di ba mga kababayan? So masyado silang naiinip. 'Di ba? Masyado silang naiinip. Pero yung kaso ng dating Pangulong Duterte sa Dahig, 'di ba? Gusto nilang madaliin.
Ganyan sila eh. Di ba? Gusto nila lahat minamadali. Oh. Ano ngayon masasabi nila dyan? Kumikilos ang justice system natin ngayon. Di ba? Sa planong ito ng DOJ. JB, ayaw magkomento ng kapwa ng mga Diskaya. Kanina, dumalo sa pagdinig ng Pasay Regional Trial Court si Curly Diskaya kaugnayan sa inihain na ng habeas corpus petition para mapalaya sa kustodiya ng Senado. Binigyan sila ng korte hanggang Ako. Miyerkules para makapagsumite ng memoranda bago ilabas ang resolusyon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, JB. Yan pong Sang-ayon ba kayo mga kababayan na palayain itong si Curly Diskaya dyan po sa Senate? Ako, para sa akin, hindi pwede. Baka biglang maglaho na lang din yan. No? Una, humihingi sila mga kababayan ng proteksyon sa kanilang buhay. Okay? So, humingi sila ng proteksyon eh. So, ikinulong siya dyan sa Senate. Mas safe siya dyan actually. Walang makakagalaw sa kanya dyan. Di ba nila naisip na kapag yan ay lumabas ng Senado, mas delikado yung buhay niya? Di ba? At baka makahanap pa sila ng dahilan na umalis ng bansa, mga kababayan, dahil yun yung magiging dahilan nila at katwiran nila. No, na delikado yung buhay nila dito sa Pilipinas. Di ba mga kababayan? So, pwede. Posible na baka tumakas yung mga yan. At lalong mawala. No, mawala yung pag-asa na may makulong na malalaking isda. Oh, bakit di pa kasi sila mag-tell all? Bakit hindi pa nila ilaglag lahat yung mga dapat nilang ituro? 'Di ba? Anong inaantay nila? Oh, ito pa. Ito na ang mabigat na problema ng mga corrupt officials natin ngayon. Yung mga salin nila, bubuksan na sa publiko, mga kababayan. Ito yung ayaw na ayaw nilang mangyari. Oh. Tuloy. Bilang panlaban sa katiwalian, pwede nang ma-access ng publiko ang mga SALN o yung tala ng mga yaman at utang ng mga opisyal ng gobyerno na hawak ng ombudsman. Siguro dapat para sa akin hindi dapat i-access. Hindi dapat pwedeng i-access ng mga ng public mga babayan. Pwede siguro for for showing lang, pero for editing or something or na pwede nilang i-downloads, hindi para sa akin hindi maganda, 'di ba mga kababayan? Pwede siguro 'yan ipa-public lang, pero ganun din kasi lalabas 'di ba? Pwedeng i-copy Okay, sige, tuloy natin 'to. Wala tayong magagawa kung talagang gusto isa publiko, ng ombudsman diyan, mas maganda po talaga 'yan dahil mas makikita ng ating mga kababayan ang yaman nitong mga 'to. Diba? Ang problema dyan yung mga bank accounts. Mga babayan. Yun ang dapat malaman dyan. Diba? Iban, may kondisyon pa rin bago mabigyan ng kopya ang nag-request. Nakatutok si Salima Refran. Hindi pwede basta ilabas. Binuksan na sa publiko ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang access sa mga salin o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga opisyal ng gobyerno. This decision is guided by a simple principle. The public has a legitimate right to know how those in government acquire and manage their wealth. Transparency in this area is not a slogan. It is a safeguard against corruption and a deterrent to abuse of power. Binabawi nito ang memorandum circular ni dating Ombudsman Samuel Martires Yun na na nga. naghigpit sa paglalabas ng salin noong administrasyon ni dating Pangulong Duterte at nagtakda ng requisitos na kinakailangan ng permiso ng may-ari ng salin bago mabigyan ng kopya ang nangihingi nito. As of today, and as the memorandum circular is written, there is no need for consent on the part of the public officer whose salin is requested. Sa bagong memo, otomatikong granted o pagbibigyan ng request, maliban na lang kung wala naman sa ombudsman ang naturang salin, kung gagamitin ito para sa commercial purposes o para mang-impluensya o mangharas, kung may ebidensya ng extortion o banta sa kaligtasan at iba pang inilistang kondisyon. Ang mahalaga kasi sa pagbibigay ng salin, ito transparency. Pero hindi ito dapat dito responsible rin yung kukuha ng information. Hindi naman pwedeng inaabuso natin yung impormasyon na binibigay tama. natin
dapat may purpose talaga yan. So, it's a tool for accountability. That's what it is. Redacted o itatago ang permanenteng address ng kawani ng gobyerno, pati na ang detalye ng mga menor de edad nitong mga anak, mga pirma at mga government-issued ID number. Nakapublic naman ang mga real properties and assets ng may-ari ng SALN. Malaki raw ang maitutulong nito sa paglaban sa katiwalian. Lifestyle check po. Dahil makikita po natin doon sa SALN kung gaano karami or kung ano yung net worth ng isang tao. Ngayon po, pag meron po tayong mga evidence or documents to show that the lifestyle of a person exceeds or is disproportionate to that which is written in his SALN, then it can be used in any investigation of any public officer for the violations under RA 3019. Pero ang hawak lang na SALN ng Ombudsman ay ang sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga pinuno ng Constitutional Office at mga LGU. Kaya nakikiusap sila sa iba pang SALN repositories na isa publiko rin ang mga hawak na SALN. The office also calls on all agencies that keep official copies of SALNs, the Dapat. Civil Service Commission, the Office of the President, Congress, and Judiciary, Yan. and the local government units to align their practices with this policy. Consistency across institutions is key. Selective transparency only breeds suspicion. Para sa magre-request, kailangan lang mag-fill up ng request form, magpakita ng 2 government IDs at magbayad ng kaukulang fees. Magiging epektibo ang bagong memo 15 araw matapos ang pagkakalathala nito. Para sa Yun yun, mga kababayan. No? Dapat lahat hanggang LGUs. Di ba, mga kababayan? May labas yung SALN na yan. Yeah. Kasi para mas nakikita natin. Kasi kung hanggang mga nasa taas lang, eh wala. Paano kung gamitin yung mga nasa LGUs na? Di ba? Dapat sila rin. No? Pumasok dyan sa mga SALN na yan, mga kababayan. Okay? So, ayan, anong masasabi po ninyo dyan, mga babayan, sa ating balita ngayon? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion na tatay niyang pag-usapan, alright? So, yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace and hell.